kinalakihan. Kaya hindi natin sila masisi kasi po, kung tutuusin, nakakahawa naman talaga yung sakit. No? At maaaring nag-iingat lang din po sila, no? Marami. Ang 10 ketongin po ay kumilala sa kanilang pangangailangan ng awa kay Jesus. Tayo po ba nakikita o kinikilala po ba natin na kinakailangan natin ng habag ng Diyos? Amen. Kung ganoon po, siya lang po yung makakatulong po sa atin. At ganoon din po sa mga ketongin na ito, na siya lamang ang makapagpapagaling at makakatulong sa kanila sa sandaling pong iyon. Ang pasasalamat po ay nagsisimula sa ating pagpapakumbaba at ang pagkilala na sa ating mga kahinaan po may magagawa ang Diyos. Amen. Na sa ating mga kahinaan at pangangailangan, ang ating pag-asa ay nasa Diyos. Kung iisipin po natin sino ba tayo para lumapit sa ating Diyos, tama po ba? Napakaraming pagkakataon po na lumayo tayo sa ating Panginoon, gayon din tayo po ay marumi. Ngunit po salamat sa habag ng ating Diyos, tayo kanyang inabot. Amen. At nawa po dapat mapuno po ng pasasalamat ang ating puso na yung habag po ng Diyos ay inabot ang bawat isa sa atin. Amen. Po, na nawa po sa tuwing makikita natin kung gaano kalawak ang pag-ibig at habag po ng Diyos na pinakita niya po sa atin, na kahit hindi po tayo karapat-dapat, dahil po sa ating mga karumihan, katulad po ng mga ketongin na ito, may God's mercy shown to us lead to recognition and gratitude toward Him. Nawa po mapuno ng pasasalamat ang ating puso sa lahat ng ginawa po ng ating Diyos. Amen po. Amen. Sa pangalawa pong puntos ay gratitude must be expressed. Ito. And sabi po dito, when He saw them, He said to them, "Go and show yourselves to the priest." And as they went, they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. And he fell on his face at Jesus' feet, giving Him thanks. Now he was a Samaritan. Ano po? Ngayon po, Jesus saw their pain when nobody else did. Ganoon rin po sa atin. Nakikita ng Diyos yung mga kahirapan natin. Yung pain na hindi nakikita ng iba. Ganon po tayo tinitignan ng Panginoon. And alam niyo po, sa 4 Gospels, mababasa po natin na napakaraming instances po na kung saan ang Panginoong Jesus, siya po yung lumalapit sa may sakit at nangangailangan. Na para po ba may radar si Jesus, no? Na nadedetect niya po kung nasa anong location na may nangangailangan. Pero syempre alam naman po natin that God is all-knowing God. No po? And dito po sinabi ni Jesus sa kanila na magpakita po sila sa pari. Pero kakaiba po ito. Sapagkat gayong hindi pa sila magaling. Sapagkat ayon po sa tradisyon at sa Levitical law, ang pagpapakita sa pari ay kinakailangan lamang para sa mga gumaling na sa ketong. So sila, pinapupunta sila ng Panginoong Jesus, hindi pa sila magaling. No po? Sinabi dito ng Panginoon, magpunta kayo. At habang po sila ay papunta, at saka lamang po sila gumaling. Amen. No po? Ang utos na po ito ay hindi lamang po pumapatungkol pagdating po sa pagsunod sa batas, kundi isa po itong pagsubok sa kanilang pananampalataya. At minsan po tayo po ay sinusubok ng ating Diyos. Na kung tayo ba ay susunod, na po kahit hindi pa man natin nakikita ang mga bagay na maaari nating matanggap mula sa Kanya. Ngayon po, dahil po sa kanilang pananampalataya, no, at sa kanilang pagsunod po, gumaling po sila. Ang layunin po ng ating Panginoon dito po ay upang subukin ang kanilang pananampalataya kung sila po ba ay magtitiwala sa kabutihan at kapangyarihan ni Jesus. Maaaring sa pagkakataon na ito, di ba po, famous na to si Jesus eh. So naririnig na nila na ito nakakapagpagaling to, ito na lang yung tanging pag-asa namin. No? Dahil ngayon iba hindi naman nila nakikita eh. Yung pain na meron kami, iniiwasan nga nila kami. Pero si Jesus, nakita niya. No po? At pinagaling po sila ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Po. Ngayon po, this remind us that God
often works in our lives through our obedience and faith, even when it seems difficult or uncertain. Kumikilos po ang ating Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan ng ating pagsunod at pananampalataya. Kahit mukhang mahirap at walang kasiguruhan. At ngayon po sa 10, isa lang po yung nagbalik. Yung Samaritano. Yung lalaking Samaritano po. And dito po makikita natin na isa lamang po itong patunay na dapat po natin pahalagahan ang ating Panginoong Jesus. Na dapat yung maging pagtugon po natin sa kabutihan at habag niya po ay dapat pasasalamat. Hindi lang basta yung thank you Lord, alam mo na yon, kundi dapat po nakikita mismo sa ating mga gawa. Kaya po sabi diyan, gratitude must be expressed. Di ba po kapag may mga gumagawa po sa atin ng kabutihan or tayo po mismo gumagawa tayo ng kabutihan sa iba, napakasarap po na kapag tayo ay pinasasalamatan nila. Pero mas masarap kapag syempre may binigay sila, di ba po? Ayan po, di ba yung mga kiss, ganyan, pinapakita talaga nila yung gratitude po nila. Ngayon po, marahil baka maisip natin, probably maisip natin na napaka-ungrateful naman nung siyam na yun, hindi bumalik. Maaaring, kasi po habang inaaral ko ito, natanong ko po yun sa scripture Sabi ko, siguro sabi ko, bakit hindi sila bumalik? Ungrateful ba sila or what? Maaaring ganun din tayo magtanong po, Pero kung ikaw po ang nasa kalagayan nila, ano po yung gagawin mo? Hindi particular po na binanggit sa Biblia kung bakit hindi na nagbalik po itong siyam na to. Itong siyam na katungin upang magpasalamat kay Jesus. Gayun pa man, marahil po excited silang bumalik sa pamilya nila. Because finally, I am healed. Not I am unclean. Finally, pwede na nila ipangalandakan na malinis na ako. Hindi na ako madumi gaya ng iniisip ng iba. Kaya hindi din natin sila masisi. At marahil din po, ginawa din nila yung inuutos ng ating Panginoong Jesus. Di ba sabi po dyan, pumunta kayo sa Paris, sabi ni Jesus. Marahil pinakita lang nila yung obedience po nila. But yes, wala naman pong direkta talaga na sinabi po sa Biblia. It's more on probably po. And ito pong isang Samaritano na po ito ay nagbalik po sa ating Panginoong Jesus. Nagpatira pa siya sa kanyang mga paa at nagpasalamat. Habang ang iba ay nakaranas ng kagalingan, ngunit hindi pinapahayag ang kanilang pasasalamat. We are all blessed by God, but not everyone carries a heart of gratitude. Kung tutuusin at titignan po natin, lahat tayo ay pinagpapala ng ating Diyos. Pero hindi lahat ay may pusong mapagpasalamat. Tama po ba? Hindi lahat may ganong klaseng puso. Kung tutuusin, even the unbeliever, the believer, everyone, lahat po tayo ay nakakatamasa sa kabutihan ng ating Diyos. Pero hindi lahat may pusong mapagpasalamat. Ngunit nawa, ang bawat isa po sa atin dito ay magkaroon ng grateful heart sa ating Diyos at sa bawat isa po sa atin. Ngayon po, ang Samaritano po ay nakaranas ng dobleng pagtanggi. Dobleng pagtanggi. Una po bilang isang ketongin at pangalawa bilang isang Samaritano na itinuturing na kaaway at kinamumuhian ng mga Hudyo. Biruin niyo po yun, ang sakit po nun, di ba? Na hindi ka lang kinamumuhian kasi hindi ka lang nilalayuan kasi may karamdaman ka, kundi dahil sa katayuan mo sa buhay. Gayon pa man, hindi naging hadlang po ito. Hindi naging hadlang ang kanyang katayuan nitong Samaritano upang ipakita ang kanyang pasasalamat po sa ating Diyos. Gratitude is not just a feeling, it requires action. Returning to Jesus and recognizing His role in our lives is a vital part of our worship. Amen. O dapat po nagpapasalamat tayo sa ating Diyos na ipapakita natin ito sa ating mga gawa dahil ito po ay paraan din ng ating pagsamba po sa ating Panginoon. Magpasalamat po sa Kanya. Ngayon po sa pangatlo po, gratitude leads to spiritual restoration. Sabi po dito, then Jesus answered, "Were not 10 cleansed? Where are the 9?
Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? And he said to him, Rise and go your way. Your faith has made you well. Amen. Ang siyam na kitungin po ay gumaling sa kanilang pisikal na karamdaman. Ngunit tanging ang Samaritano lamang po ang nakaranas ng espiritual na pagpapagaling. Gratitude opens the door to a deeper relationship with God. Ito po yung nagbubukas sa atin ng mas malalim na relasyon po sa ating Panginoong Jesus kapag may puso tayong mapagpasalamat. Po, kasi naipapakita din po natin yung pananampalataya natin sa ating Diyos. At ang pasasalamat po, ang pasasalamat po ay dapat nating ipakita. Hindi lamang po sa ating mga kapwa, kundi higit lalo po na sa ating Diyos. Amen. Sa bawat salamat po na ating binibigkas, sige nga po sabihin natin sa bawat isa, thank you. Thank you. Yes, thank you. Arigato sa iyong tanan. Thank you po sa inyong pakikinig. Ayan po. Sa bawat salita na ating Arigato. binibigkas, pinapahayag po natin na ang ating Diyos ay naging mabuti sa bawat isa po sa atin. Na kahit hindi tayo karapat-dapat, pero ang Diyos ay karapat-dapat sa papuri at pagsamba. Po, ang kwentong ito ay nagtuturo po sa atin na hindi sapat ang makatanggap lamang po tayo ng biyaya. Dapat din po natin ipahayag sa pamamagitan ng ating pasasalamat at pagpupuri, gaya ng ginawa po ng Samaritano na ito. Na tulad ng Samaritano na ito, dapat tayong magpakita ng isang pusong mapagpasalamat. Gratitude is not only a sign of our faith, but also a way to honor and glorify our God. Amen po. Ang kwento ng 10 kitungin po ay paalala sa atin na ang pagpapakita ng pasasalamat ay mahalaga sa ating relasyon sa Diyos. Amen. Hindi lamang po tayo tinawag para tumanggap ng pagpapala. Kundi tinawag din po tayo upang ipahayag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Amen. Ang Diyos po ay mabuti at tapat kahit sa mga panahon ng ating paghihirap at pagsubok. Katulad ng Samaritano, tayo rin po ay tinawag na magpakumbaba at bumalik sa Kanya na may pusong punong-puno ng pagpapasalamat. Hindi tayo karapat-dapat sa habag ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, tayo po ay Kanyang binuo. Amen. Kaya sa ating pag-uwi po sa gabing ito, nawa po, dala-dala natin yung salita ng ating Panginoong Jesus at yung mga natutunan po natin. At bilang pagtatapos po, gratitude is a privilege that allows us to praise our Lord. Therefore, let us live with a thankful heart in all circumstances, for this is God's will for us who are in Christ Jesus. To God be all the glory. Maaari ko po bang anyayahan ang bawat isa po sa atin na tayo po ay tumayo? Tayo po ay tumayo at ang bawat isa po